Ang domineering CEO na si Guyancheng ay naghihintay para sa kanyang driver sa harap ng komunidad. Biglang may isang babaeng nakasakay sa bisikleta ang huminto sa kanyang harapan. Salamat sa pagdating, bibigyan kita ng diskwento sa susunod. Paalam, matapos umalis ang babae, napagtanto ni Guyancheng na kinuha ang kanyang bulaklak. Dali-dali niyang hinabol ang babae. Sa kabutihang palad, may traffic light sa unahan. Humihingal na naabutan din ni Guyancheng ang babae. Hindi niya pinayagan, umupo siya sa likuran, na lubhang ikinatakot nito. Ngunit dahil nagmamadali, hindi siya nagbalak huminto. Pagkatapos ng pagtatalo sa pagitan ng dalawa, hindi natuwa si Guyancheng nang marinig iyon. Kinuha na ang kanyang bulaklak at mayabang pa rin na parang ganoon. Nawala ng kontrol ang sasakyan at sumampa sa gilid ng kalsada. Parehong natumba ang dalawa sa damuhan. Sa sandaling ito, dahan-dahang lumapit ang driver at ang kanyang kapatid na babae. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Sa puntong ito, napagtanto ng babae na sa pagmamadali niya ay maling bulaklak ang nakuha niya. Mabilis siyang humingi ng paumanhin kay Guyancheng, sinabing papalitan niya ito ng katulad na basket ng bulaklak. Nang makita na walang reaksyon si Guyancheng, mabilis niyang inalis ang mga nabaling damo sa balikat nito at patuloy na humingi ng paumanhin. Ngunit sumasakit ang dibdib ni Guyancheng. Lumayo ka sa akin. Ang babaeng ito ay si Xunyuksuan. Nagbukas siya ng flower shop kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Nagdiriwang ang dalawa sa kanilang matagumpay na negosyo ngayon. Nagsasalita si Xunyuksuan nang madapa siya sa isang isel. Isang lalaki ang mabilis na sumalo sa kanya. Ikaw ang. Ang puso ni Guyancheng ay muling sumakit. Sa huli, sa sandaling binitiwan niya si Xunyuksuan, bumagsak ito sa lupa. Tinulungan si Xunyuksuan ng kanyang matalik na kaibigan at sinigawan si Guyancheng na masyado itong maliit. Hindi ba't isang basket lang naman ng bulaklak? Kailangan mo ba akong paghigantihan ng ganito? Hindi pinansin ni Guyancheng ang kanyang mga batikos. Palabas na sana siya nang marinig niyang sinabi ni Xunyuksuan, sabi mo madali lang kumita ng pera. Paano naman ang romantikong pagkikita? Dahil sa pangungusap na ito, naisip ni Guyancheng ang tawag ng kanyang lolo kaninang umaga. Nagbayad ang lolo niya sa isang tao para mag-ayos ng romantikong pagkikita para sa kanya, na ang layunin ay mayakap na niya ang kanyang apo. Kaya't nagkamali siya ng pagkakaintindi kay Xunyuksuan. Akala niya, iyon ang romantikong pagkikita na inayos ng kanyang lolo. Hindi madaling kumita ng pera, at mas lalong hindi madaling gawin ang ganitong klaseng bagay na sinasamantala ang pagkakataon. Nalito rin si Xunyuksuan sa kanyang sinabi. Ang naiisip lang niya ay ayaw na niyang makita ang bastos na lalaking ito sa hinaharap, ngunit hindi nangyari ang mga bagay ayon sa gusto niya. Ang nangyari sa kanilang dalawa ngayon ay mabilis na nakarating sa lolo ni Guyancheng. Mabilis niyang pinuntahan ang flower shop ni Xunyuksuan at labis siyang nasiyahan sa dalaga sa kanyang harapan. Kaya, inupahan niya si Xunyuksuan bilang driver ng kanyang apo. Sa ganoong paraan, mabilis silang muling nagkita. Huminga ng malalim si Xunyuksuan habang nakaupo sa kotse. Ang sasakyang ito ay napakagara. Ang pakiramdam ng amo ay nakasakay na. Bakit siya? Ipinaliwanag ni Xunyuksuan na siya ang driver nito. Hindi ka ba nag-aksaya ng maraming pagsisikap para lang mapalapit sa akin? Muli na namang nagalit si Xunyuksuan sa kanyang sinabi. Huwag mong masyadong mataasin ang sarili mo. Saan ka ba karapat dapat lapitan? Ang yabang mo talaga. Sa isang iglap, nakarating sila sa parking basement ni Guyancheng. Pagkababa niya ng sasakyan, nakita ni Xunyuksuan na puno ang basement ng mga luxury car na hindi niya alam ang pangalan. Sa laki ng edad niya, ngayon lang niya nakita ang ganoon. Dahil sa labis na pagkabigla, natumba siya kay Guyancheng. Dahil sa instinct ng isang babae, marahas niyang itinulak si Guyancheng. Ano ang ibig mong sabihin? Bakit mo ako itinulak? Mabilis na humingi ng paumanhin si Xunyuksuan kay Guyancheng, sabay abot ng susi ng sasakyan gamit ang dalawang kamay. Nang makaalis si Guyancheng, saka lang siya natauhan mula sa kanyang pagkabigla at biglang naalala na ang electric bike ay nasa parking basement pa rin ni Guyancheng. Mabilis siyang humabol. Sa ilalim ng gabay ng mayordoma, tahimik siyang pumasok sa silid ni Guyancheng para kunin ang susi ng sasakyan. Palabas na sana siya nang mahuli siya ni Guyancheng, nakalalabas lang ng banyo. Sa hating gabi ay sumusuong ka sa bahay ng ibang tao. Ang tapang mo talaga. Hindi na nakinig si Xunyuksuan. Sa oras na ito, gusto lang niyang umuwi sa lalong madaling panahon. Matapos ang isang walang bunga na paghilaan, nagsimula siyang magkwento ng kanyang paghihirap, umaasa sa kanyang simpatya. Ang aking electric bike ay nasa basement mo pa. Pinaghirapan kong kitain ang pera para mabili iyon. Pakiusap, ibalik mo ang susi sa akin. Sa huli, nag-aatubili si Guyancheng na pumayag, ngunit kinailangan pang maghintay hanggang bukas. Sa sandaling matapos siyang magsalita, agad na inabot ni Xunyuksuan ang kanyang kamay, binuksan ang palad ni Guyancheng, at kinuha ang susi. Dito nagsimula ang kanilang kapalaran. Pagkagising niya, nakatanggap si Xunyuksuan ng tawag mula sa Q-Group. Sinabihan siyang palitan ang mga halaman sa opisina. Nang matapos si Xunyuksuan palitan ang mga halaman at handa nang umalis, napansin niya na may isa pang silid sa opisina. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya para tingnan at agad na sumigaw. Lumabas na iyon ang dressing room ni Guyancheng. Ano ba talaga ang ipinangako sa kanya ng lolo? Para bang sinasadya mo akong lapitan ng paulit-ulit? Nagalit muli si Xunyuksuan sa sinabi ni Guyancheng. Ako, lapitan ka. Pakiusap, tumingin ka ng maayos, huwag masyadong mayabang. Nandito ako para magtrabaho at wala itong kinalaman sa iyo. Tiningnan niya si Xunyuksuan na walang pakialam na umalis at naisip niya, bakit ko ba nakasalubong ang babaeng ito? Ngunit sa isang kisap mata, narinig niya ang pag-uusap ni Xunyuksuan
Suan at Baibin at nalaman na talagang para sa trabaho ang pagpunta ni Xun Yuxuan doon. Pagkatapos, sinabi sa kanya ng kanyang lolo na hindi si Xun Yuxuan ang romantikong pagkikita na inayos niya. Sa puntong ito, nalaman ni Guyancheng na mali ang pagkakaintindi niya kay Xun Yuxuan, kaya't bahagyang tumaas ang kanyang paghanga kay Xun Yuxuan. Resulta, ang litrato ng kanilang pagyakap sa exhibition hall ay kumalat online. Pinuna ng mga netizen si Xun Yuxuan dahil sa pakikialam sa relasyon ni Guyancheng at ng kanyang kababata. Halos sumabog ang kanyang telepono. Wala siyang magawa kundi makipagkita kay Guyancheng. Pinili ni Xun Yuxuan ang pinakaligtas na bar para sa kanilang pagpupulong. Pagkakita pa lang nila, mabilis na hiniling ni Xun Yuxuan kay Guyancheng na mag-isip ng paraan para malutas ang iskandalo sa pagitan nilang dalawa. Lumapit si Guyancheng sa kanyang tenga at bumulong, "Manatili ka sa tabi ko." Hindi na intindihan ni Xun Yuxuan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Guyancheng, "Basta manatili ka at maging driver ko. Sa ganoong paraan, makukumpirma ko ang iyong pagkakakilanlan bilang driver." Ang lahat ng problema ay hindi na magiging problema. Sumang-ayon si Xun Yuxuan ng walang pag-aalinlangan. Sa ganoong paraan, matagumpay na nalinlang ni Guyancheng ang isang babaeng may matalas na isip sa negosyo. Hindi inaasahang paglabas pa lang nilang dalawa sa bar. Pinalibutan na sila ng mga reporter. Bilang resulta, muling gumawa ng kaguluhan ang dalawa sa publiko. Ngunit nagpasya si Guyancheng na harapin ito ng buong tapang. Dinala si Xun Yuxuan sa isang high-end na tindahan ng damit at hiniling sa attendant na tulungan siyang pumili ng isang angkop na formal na damit. "Isa lang akong driver. Anong problema kung ano ang suot ko?" Sinabi ni Guyancheng sa kanya para malinaw ang kanilang relasyon sa lalong madaling panahon. "Ano ang kinalaman nito sa pagsusuot mo ng formal na damit? Hindi ka ba naniniwala sa kwento ng mamamahayag o hindi?" "Naniniwala ako." Kaya, pumili ang attendant ng ilang formal na damit para sa kanya. Ngunit hindi nasisiyahan si Guyancheng. Hanggang sa dinala ng attendant ang itim na damit na ito. Ito na, nang magpapalit na si Xun Yuxuan ng damit, tinawag siya ni Guyancheng. Gusto rin niya na magsuot si Xun Yuxuan ng isa 0 sentimetro na takong. Upang malinaw ang relasyon nilang dalawa sa lalong madaling panahon, sumang-ayon si Xun Yuxuan na hindi pa kailanman nagsusuot ng takong. Pagkatapos magpalit ng formal na damit, dahan-dahang lumabas si Xun Yuxuan mula sa fitting room. Napanganga si Guyancheng, "Hindi ako makapagmaneho kung ganito ang suot ko. Naayos ko na, dahil hindi pa kailanman nagsusuot ng formal na damit si Xun Yuxuan, hindi siya komportable." Nang bumaba siya sa hagdanan, muntik na siyang matumba. Buti na lang at nasalo siya ni Guyancheng sa tamang panahon. "Sa susunod, mag-ingat ka. Kung matumba ka, magiging pangit tingnan." Kahit masakit ang mga salita ni Guyancheng, napakamaalalahanin pa rin niya. Mabilis silang nakarating sa party. Nakita na ng kababata ni Guyancheng na si Lin Wanning si Xun Yuxuan. Nagmamadali siyang nagtanong kay Guyancheng, "Siya ba ang driver mo?" Sinabi naman ng Sihi na si Xun Yuxuan ang bago niyang assistant. Pagkatapos ng pagpapakilala, gusto ni Guyancheng na batiin ang ibang tao. Nang lumingon si Xun Yuxuan, muntik na naman siyang matumba. Napaka-importante talaga ng high heels. Inabot ni Guyancheng ang kanyang kamay, ngunit tinanggihan siya ni Xun Yuxuan. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Xun Yuxuan. Pagkapit sa kanyang braso, mabilis na nagsimula ang party. Sumunod ang sayaw. Si Lin Wanning ay proaktibong inanyayahan si Guyancheng na sumayaw. Hindi inaasahan na tinanggihan siya ni Guyancheng. Nang walang pahintulot ni Xun Yuxuan, hinila niya ang kamay nito patungo sa dance floor sa harap ni Lin Wanning. "Sa simula, hindi ako sumasayaw." Akala ni Guyancheng na hindi siya marunong sumayaw. Sinabi niya, "Ayos lang, matuturuan kitang sumayaw." Ang resulta, bago pa man sila magsimula, naisip na ni Xun Yuxuan ang eksena na madalas niyang makita sa kanyang mga panaginip. Kumirot ang kanyang puso. Sinabi niya na masama ang pakiramdam niya at gusto niyang umuwi na. Plano sana ni Guyancheng na sundan siya, ngunit hinarang siya ng isang kliyente na gustong makipagnegosasyon sa kanya. Nagmamadaling sinabihan niya ang kanyang espesyal na assistant na si Baibin na alagaan si Xun Yuxuan. Laging may paghanga si Baibin kay Xun Yuxuan. Buong party, tahimik siyang nakatingin kay Xun Yuxuan. Alam niyang hindi pa kumakain si Xun Yuxuan buong hapon, kaya dinala niya ito sa paborito niyang ihawan. Nang makita niyang nilalamig si Xun Yuxuan, mabilis niyang isinuot ang kanyang jacket dito. Pagkatapos ng hapunan, espesyal pa niya itong inihatid pa uwi. Ang resulta, habang naghihintay si Xun Yuxuan ng elevator, biglang may lalaking lumitaw mula sa likuran. Nakaramdam si Xun Yuxuan ng panganib at mabilis na kumilos. Ang resulta, sa sobrang kaba niya ay nawalan siya ng balanse at biglang napasubsob sa dibdib ni Guyancheng. Lumabas na. Nang makita ni Guyancheng na walang kinain si Xun Yuxuan sa party, espesyal niyang inimbitahan ang isang top chef para maghanda ng hapunan para dito. Nakita ni Xun Yuxuan ang isang high-end na hapunan, ngunit wala siyang gana. Busog pa siya sa hapunan niya kay Baibin kanina. Ngunit dahil sa kabutihang loob ni Guyancheng, kinailangan niyang subukan ng kaunti. Sa huli, muntik na siyang masuka. Pagkababa niya sa hagdan, nakita ni Guyancheng ang anino ni Xun Yuxuan sa bintana. Walang malay na lumabas sa kanyang isipan ang imahe ng Diyosa. Siya ang makapagpapalaya sa kanya mula sa kanyang psychological obsession. Kaya't nakipagkita siya sa kanyang personal na doktor at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang kakaibang reaksyon nitong mga nakaraang araw matapos makilala si Xun Yuxuan. Tinurok siya ng doktor na subukang makipag-ugnayan pa sa babaeng ito, baka raw may himalang mangyari. Para mas makipag-ugnayan kay Xun Yuxuan, inanyayahan niya itong umakyat ng bundok bukas at sinabihan itong sunduin siya sa tamang oras ng 5:00.
Ang aga naman, wala siyang magawa. Sino bang may sabi na isa lang siyang maliit na driver? Maaga pa lang, naghihintay na si Xun sa villa ng amo. Hindi naging madali ang pagdating sa paanan ng bundok. Ayaw bumaba ni Xun sa sasakyan dahil pinauwi siya ni Guyanqing ng maaga at hindi pa siya nag-aalmusal. Saan siya kukuha ng lakas para umakyat ng bundok? Bukod pa rito, isa lang siyang driver. Hindi na kailangang umakyat ng bundok kasama siya. Nang marinig ito ni Guyanqing, naisip niya kung paano sila magiging mag-isa. Kung hindi ka sasama, ibabawas sa sweldo mo. Kung sasama ka, dodoblehin ang sweldo mo. Nang marinig ni Xun ang pagtaas ng sweldo, masaya siyang sumang-ayon. Ngunit ang pera ng amo ay hindi madaling kitain. Sa sumunod na sandali, pinagsisihan niya ito. Umakyat siya ng bundok na may dalang malalaki at maliliit na bag sa kanyang balikat. Hindi pa sila nakakalayo, pagod na si Xun at hindi na makalakad. Lumingon si Guyanqing, biglang nagising ang kanyang konsensya. Agad niyang kinuha ang isang bag at isinuot sa kanyang likod. Ngunit walang awa si Xun. Ikaw ang kumuha ng bag na ito. Hindi pwedeng kulang ng 1 sentimo ang tri-salary. Hindi madaling makarating sa tuktok ng bundok. Nauuhaw at pagod si Xun. Nang uminom siya ng tubig, nararamdaman niyang wala nang ni isang patak ng tubig sa bote. Kailangan niyang lumapit kay Guyanqing para humingi ng tubig. Ang pera ng sisi ay talagang hindi madaling kitain. Hindi rin madaling humiram ng tubig. 50 resbi para sa isang bote ng tubig. Nagreklamo si Xun na mahal. Sinabi ni Guyanqing na huwag nang uminom. Ngunit si Xun ay talagang uhaw na uhaw. Kaya sa huli ay inagaw niya ang bote ng tubig. Ngayon ay naiintindihan na niya ang kahulugan ng dalawang salita, manloloko. Sa kanyang pag-uwi, patuloy siyang nagtiis sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na darating ang pagkakataon ng ganito kabilis. Kaya't habang tumatawag si Guyanqing, nilagay niya ang isang uod sa kamay nito. Nang makita ni Guyanqing, takot na takot siya at hindi na makatayo. Mabilis siyang tumakbo para saluhin ito. Sa ganoong paraan, gumulong sila pababa ng bundok. Nasugatan si Xun at nawala ng malay. Personal na inilagay ni Guyanqing ang gamot at benda sa kanya. Nagising si Xun at tiningnan ang kanyang sugat. Bigla niyang naisip ang taong naglagay ng gamot sa kanya. Nag-aatubili si Guyanqing at hindi makapagsalita dahil sa kanyang puso ay walang malay na nagkaroon na siya ng damdamin kay Xun. Sa kabutihang palad, tinulungan sila ng isang mabait na matandang mag-asawa sa bundok. Dahil gabi na, kailangan nilang manatili doon ngayong gabi. Sa hapunan, sa ilalim ng panghihikayat ng matanda, si Guyanqing, na dati ay umiiwas sa alak, ay nakainom ng ilang baso at natumba. Tiningnan ni Xun si Guyanqing na lasing at plano niyang bumalik sa silid at kumuha ng banig para takpan siya. Si Guyanqing ay biglang pumasok sa silid na ikinagulat ni Xun. Nagbasa si Guyanqing ng sinaunang tula sa harap ni Xun. Guyanqing, sinasapian ka ba? Habang hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari, bigla siyang hinalikan ni Guyanqing. Agad na itinulak ni Xun si Guyanqing. Ang kanyang unang halik ay nawala na at ibinigay pa sa isang lasing. Ang mas nakakainis pa ay pagkatapos niyang mahimasmasan, wala nang matandaan si Guyanqing. Nagtanong si Xun tungkol sa kanyang alaala, kaya kong bigkasin ang Modern Chinese Dictionary noong 3 taong gulang pa lang ako. Ang henyong Sisi na ito ay nakalimutan ang lahat ng nangyari kagabi pagkatapos niyang makauwi. Sinabi ni Guyanqing kay Xun na manatili para sa hapunan bago umuwi, ngunit walang awa itong tinanggihan ni Xun. Napansin din ng katiwala na mayroong kakaiba sa pagitan nila. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Nang marinig ito ng katiwala, tinawagan niya ang lolo ni Guyanqing. Chairman, paparating na po ang apo ninyo. Bago matulog, sinubukang alalahanin ni Guyanqing ang nangyari kagabi. Sa huli, naalala niya ang lahat. Nang muli niyang makita si Xun pagsapit ng umaga, lubos na nagbago ang kanyang pakiramdam. Hindi niya mapigilang mapangiti at gustong halikan si Xun. Safe Gu. Naku, pala, isa lamang itong ilusyon ni Guyanqing. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa sculpting room. Nakita ni Xun ang lahat ng bagay na kakaiba. Gusto lang niyang magpakitang gilas si Guyanqing sa kanya. Paano ka ba gumawa ng normal? Ngunit sa sandaling hawakan ni Guyanqing ang kutsilyo sa paglilok, nanginig ang kanyang mga kamay. Lumabas na ilang taon na ang nakalipas. Nasangkot si Guyanqing sa isang aksidente sa trapiko at nasugatan ang kanyang kamay. Simula noon, tuwing hahawakan niya ang kutsilyo sa paglilok, nanginginig ang kanyang kamay at mula noon ay hindi na niya nagawang maglilok. Nang makita na ganito kas-curious si Xun, iminungkahi niyang subukan ni Xun. Nakakagulat, nang hawakan ni Guyanqing ang kamay ni Xun upang turuan siyang maglilok, tumigil sa panginginig ang kanyang kamay. Bigla silang naging malapit na nagpakaba sa puso ni Xun. Agad siyang nagsabing may emergency siya at umalis, ngunit ang puso ni Guyanqing ay hindi mapakali. Agad niyang sinabi ito sa kanyang assistant, paano kung mapapabilis ang paggaling ng aking kamay? Isang matapang na ideya ang pumasok sa isip ng assistant na dalhin si Xun sa tabi niya sa lahat ng oras, umaga at gabi, at huwag maghiwalay kahit sandali. Agad na naintindihan ito ni Guyanqing, kaya binigyan niya ang assistant ng isang mahirap na gawain. Ano man ang paraan, kailangang magkusa si Xun na lumipat sa kanyang villa. Para sa habang buhay na kaligayahan ng kanyang amo, nag-aatubili
mananubili siyang sumang-ayon. Sinabi niya kay Guyancheng na gamitin ang diskarte ng paghihirap. Bumisi si Guyancheng at nagpakita ng lakas ng loob. Hinubad niya ang kanyang bathrobe, naligo at direktang lumukso sa bathtub na puno ng yelo. Pagkatapos ay mabilis niyang tinawagan si Xunyuksuan. Hindi ako maganda ang pakiramdam, pumunta ka sa bahay ko. Tinanggal ni Xunyuksuan ang kanyang maskara at nagmamadaling pumunta doon. Nang makita niya si Guyancheng na nakahiga sa sahig, labis siyang natakot. Agad niya itong tinawagan ngunit napansin na walang tao sa bahay. Malaking pagod ang ginugol ni Xunyuksuan para lang mayahon si Guyancheng sa kama. Iniisip niyang dalhin ito sa ospital nang sabihin ito, hindi ako pupunta. Ano man ang sabihin niya, hindi ito pupunta. Sinabi niya kay Xunyuksuan na mayroong medicine kit sa bahay. Kung talagang pupunta sila sa ospital, hindi ba't nasayang lang ang kanyang plano? Ganito nga, inalagaan ni Xunyuksuan si Guyancheng buong magdamag. Nang sumikat ang araw, sa wakas ay bumaba na rin ang lagnat ni Guyancheng. Kinuha ni Xunyuksuan ang pagkakataon upang humingi ng kapalit dahil inalagaan kita buong magdamag, kailangan mong itaas ang aking sahod. Maaaring itaas ang sahod, ngunit kailangan mong sumang-ayon sa isang kahilingan ko. Sa sandaling narinig niya ito, alam na niyang hindi ito magandang bagay. Umuwi ang katiwala para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak sa loob ng isang buwan. Ngayon ako naman ang may sakit. Gusto kong lumipat ka dito at alagaan ako. Pansamantalang palitan ang katiwala sa loob ng isang buwan. Paano naman makakasang-ayon si Xunyuksuan? Siya ay isang babae at hindi magiging maginhawa ang pamumuhay dito. Sinabi ulit ni Guyancheng, kung hindi ka sumasang-ayon, hindi rin kita pipilitin. Maghahanap na lang ako ng ibang tao. Sa 3 beses na sahod, ang mga salitang ito ay tumagos sa puso ni Xunyuksuan. Paano niya palalampasin ang pagkakataon na kumita ng 3 beses ng kanyang sahod? Hindi ito ang kanyang ugali, kaya agad siyang sumang-ayon ng may kagalakan. Sa wakas ay nagtagumpay ang plano ni Guyancheng. Sa oras na ito, nagsimula na ang kanilang pagsasama. Sa gabi, dinala ni Xunyuksuan ang kagagaling pa lang na si Guyancheng sa hotel upang pag-usapan ang negosyo. Ang resulta ay nangyari ang masamang bagay. Isang babae ang talagang naglagay ng pampatulog sa alak ni Guyancheng. Kinabukasan, nakatanggap ang assistant ng larawan ng isang magandang babae na ipinadala ni Guyancheng. Agad niyang ipinagbigay alam kay Xunyuksuan. Agad silang humabol. Maingat na binuksan ni Xunyuksuan ang pinto at pumasok. Nakita niyang malapit ng madisgrasya ang kanyang amo, kaya't naisalba niya ito sa oras. Mabilis niyang ginising si Guyancheng at binigyan siya ng tubig upang mahimasmasan. Lumabas na isa itong bitag na inihanda ng kalabang kumpanya. Natatakot ang assistant kaya't mabilis siyang pumasok sa silid upang magbigay ng balita. Ano ang gagawin natin ngayon? Tiningnan ng assistant ang babaeng nakahiga sa sahig at nakaisip ng isang plano. Sinabi niya kay Xunyuksuan na magpalit ng damit kaagad. Pagkatapos, itinago ng assistant ang babae sa banyo. Sa susunod na sandali, lumabas si Xunyuksuan na nakasuot ng pajama. Dahan-dahang lumabas mula sa loob. Natigilan si Guyancheng, nakatingin sa kalaban na papalapit ng papalapit. Si Guyancheng ay mabilis na naghubad ng kanyang jacket na ikinatakot ni Xunyuksuan. Itinaas ni Guyancheng ang kanyang binti at bago pa man maintindihan ni Xunyuksuan ang nangyayari, itinulak na siya nito sa kama at mabilis na kinumutan. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito, pumasok na si Wang Zong kasama ang kanyang mga tauhan sa silid. Galit na binuksan niya ang isang sulok ng kumot at kinuwestiyon, paano mo nagawa ang ganoong bagay, Guyancheng? Ano ang ibig mong sabihin? Tiwala si Wang Zong na kinuha ang litrato ng dalawa, iniisip na matatakot niya si Guyancheng sa pamamagitan nito. Ngunit sa susunod na sandali, nasampal siya sa mukha. Nang dahan-dahang buksan ni Xunyuksuan ang kumot, natigilan si Wang Zong. Agad na bumaba ang kanyang tono. Yumuko siya at nagmamadaling umalis. Pagkatapos ng maling paratang na ito kay Guyancheng, agad na umuwi si Xunyuksuan upang mag-impact ng kanyang mga gamit. Gusto niyang lumipat sa villa ni Guyancheng upang manatili sa tabi nito. Nakita ito ni Guyancheng at bumiti. Mabilis siyang nagtago sa likod ng pinto, ngunit hindi siya pinansin. Pagkapasok sa bahay, tinanong niya lang si Guyancheng, ano ang nangyari sa iyong paa? Bakit ganoon ang iyong paa? Hayaan mo na, hindi mahalaga, sabi ni Guyancheng, ngunit may mahalagang bagay na nais sabihin si Xunyuksuan. Kinuha niya ang 3 kabanatang kasunduan na kanyang isinulat at ibinigay kay Guyancheng. Ang lahat ng nasa loob ay batay sa pagprotekta sa kanyang sariling mga karapatan at interes, lalo na ang 3 beses na sahod na nabanggit kanina hindi maaaring magkulang ng kahit isang sentimo. Bagamat napakadominante ng lahat ng ito, sumang-ayon pa rin si Guyancheng. Sir, na-record ko na ito. Ito ang ebidensya. Huwag kang magsisi. Hindi kailanman naisip ni Guyancheng ito. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Naramdaman niyang pinipigilan siya, kaya't lihim siyang pumasok sa silid. Maingat niyang kinuha ang telepono ni Xunyuksuan, ngunit hindi niya alam ang password. Wala siyang magawa kundi gamitin ang fingerprint ni Xunyuksuan para ma-unlock ito. Malaking pagod ang ginugol niya para lang mabura ang recording. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik ang telepono sa orihinal na posisyon. Bago umalis, hindi niya nakalimutang kumutan si Xunyuksuan. Ngunit wala namang alam si Xunyuksuan sa sunod-sunod na aksyon na ito. Pagkatapos, bumalik si Guyancheng sa kanyang silid. Tingnan natin kung ano ang gagamitin niyang pananakot sa akin bukas. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis siyang masasampal sa mukha. Bago pa sumikat ang araw, nagising si Guyancheng sa ingay mula sa ibaba. Nakaramdam siya ng pagkairita, kaya bumangon siya upang tingnan. Lumabas na si Xunyuksuan pala ang nag-ehersisyo sa sala. Lumapit siya ng galit, ang aga pa, hindi pa ako nakatulog ng sapat. Ano ang ginagawa mo dito? Sumagot si Xunyuksuan, oras na ito para sa aking morning exercise. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Ano ang ipinangako ko sa iyo? Alam kong ganoon ang gagawin mo. Nang kukunin niya ang kanyang telepono,
telepono, natuklasan niyang nawala na ang recording. Ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Wala kang ebidensya. Pala, natatakot si Xunyuxuan na hindi mapagkakatiwalaan si Guyancheng, kaya naghanda siya ng backup copy. Nag-alala si Guyancheng, gusto niyang kunin ang telepono ni Xunyuxuan. Ang resulta, aksidente siyang nahulog kay Xunyuxuan. Galit na itinulak ni Xunyuxuan si Guyancheng. Kung hindi ka sanay sa presensya ko, hindi na ako titira dito. Hindi pinansin ni Xunyuxuan ang pagtutol ni Guyancheng at umalis ng galit. Ngunit paano naman hahayaan ni Guyancheng na umalis siya ng ganoon kadali? Hindi madaling dayain si Xunyuxuan para lumipat sa villa. Hindi niya maaaring hayaan siyang umalis ng ganoon. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kliyente na nagsasabing hawakan niya ang pangunahing gawa ng Jade Garden Forest. Kung hindi ay hindi siya makikipagtulungan sa kanya. Ngunit hindi pa gumagaling ang kamay ni Guyancheng, kaya't naisip na naman niya si Xunyuxuan. Nagmamadali siyang tumawag dito ngunit walang sumasagot. Kinailangan niyang personal na pumunta sa tindahan ng bulaklak upang yayain si Xunyuxuan na bumalik. Ang resulta, nakita niya si Xunyuxuan na malapit sa ibang lalaki, kaya tahimik siyang umalis. Sa daan pa uwi, agad niyang inutusan ang assistant na magpadala ng tao upang subaybayan si Xunyuxuan at iulat sa kanya ang sitwasyon anumang oras. Tuwing nakikita ni Guyancheng ang larawan ni Xunyuxuan, nakakaramdam siya ng pagkairita. Ngunit mabilis namang natuklasan ni Xunyuxuan ang tagasunod na ipinadala ni Guyancheng. Hinarangan niya ang dalawang bodyguard na mag-ulat. Hiniling niya sa dalawa na ibigay ang kanilang mga cellphone. Nakita ni Xunyuxuan ang bawat larawan sa loob at naunawaan niyang si Guyancheng ang nasa likod nito. Agad siyang tumawag kay Guyancheng. "Hello, Guyancheng, nasaan ka? Hintayin mo ako sa iyong kumpanya." Galit na hinanap ni Xunyuxuan si Guyancheng. Gusto niyang marinig ang kanyang paliwanag tungkol sa mga larawan. Anong larawan? Ngunit nagkunwari si Guyancheng na walang alam. Hindi napigilan ni Xunyuxuan na kunin ang kanyang cellphone upang tingnan, ngunit hindi niya alam ang password. Mabilis niyang itinaas ang telepono, binuksan gamit ang mukha, pagkatapos ay nahanap ang ebidensya at ibinigay kay Guyancheng. "Bakit may larawan ko sa telepono mo?" Hindi alam ni Guyancheng ang isasagot. Kung gayon, sino ang lalaking ito? Tumanggi si Xunyuxuan na sumagot dahil sa personal na dahilan. "Lihim mo akong kinukuhanan ng litrato ng walang pahintulot ko na isang malubhang paglabag sa aking privacy. Ito rin ang aking personal na privacy." Nang makita ang matigas na saloobin ni Guyancheng, galit siyang gustong kunin ang telepono upang tumawag sa pulis. Ngunit paano naman makakasang-ayon si Guyancheng? Sinabi niya sa kanya na kumalma. Sa ganoong paraan, nagsimula na naman ang labanan nilang dalawa para sa cellphone. Kung mas gusto niya ito, mas hindi niya ito ibibigay sa kanya. Ang resulta, hindi sila makatayo at nahulog sa sofa. At naghalikan sila ng hindi sinasadya. Nag-alala si Xunyuxuan at mabilis na tumayo. Ngayon ay tabla na tayo, walang sinuman ang may utang sa sinuman. Ngunit kalmado si Guyancheng. Gusto pa niyang ihatid siya pa uwi. Pagka-uwi niya, isinalaysay ni Xunyuxuan ang pangyayari sa kanyang matalik na kaibigan. At ang sagot na natanggap niya ay, si Guyancheng ay tiyak na may gusto na sa iyo. Ngunit sa puso ni Xunyuxuan, tila mayroon din siyang kakaibang damdamin para kay Guyancheng. Habang iniisip niya ito, aksidente siyang napilayan ng lift. Pagkalabas niya ng klinik, iminungkahi ni Xunyuxuan na lumipat pa uwi. Ngunit hindi sumang-ayon si Guyancheng. "Aakuhin ko ang lahat ng responsibilidad para sa nangyari ngayon." Ang mga salitang ito ay direktang nagbigay inspirasyon kay Xunyuxuan. "Sir, may itatanong ako sa iyo. May gusto ka ba sa akin?" Hindi ito inaasahan ni Guyancheng. Nagkunwari ang mga nakapaligid na empleyado na nanonood ng dula. Hindi umamin o tumanggi si Guyancheng. Sinabi niyang may iba pa siyang gagawin at umalis. Hindi rin makasigurado si Xunyuxuan kung may gusto ba sa kanya si Guyancheng. Kaya't muli siyang humingi ng payo sa kanyang matalik na kaibigan. Nakaisip ng paraan ang kanyang matalik na kaibigan. Kung hindi mo matukoy ang kanyang nararamdaman, gamitin mo ang ibang lalaki upang suriin siya. Kung puno siya ng pagiging mapagkumpitensya, walang duda na talagang gusto kanya. Talaga, hindi niya inaasahan na ang pagkakataon para sa pagsusuri. Ang bilis naman dumating ni Guyancheng. Si Xunyuxuan ay nasa trabaho nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula kay Baibin. Saktong nag-resign si Baibin ngayon at bago siya umalis, gusto niyang imbitahan si Xunyuxuan sa isang kainan. Masayang pumayag si Xunyuxuan. Hindi na makatiis si Guyancheng sa isang tabi. Agad niyang inagaw ang telepono ni Xunyuxuan at nakita ang mensahe mula kay Baibin na nag-imbita kay Xunyuxuan sa hapunan. "Nilalabag mo ang aking privacy. Ibalik mo sa akin. Hindi ka dapat gumagamit ng telepono sa oras ng trabaho." Sumasabog ang selos ni Guyancheng. Sadya niyang dinagdagan ang trabaho ni Xunyuxuan upang masira ang kanilang date. Nakita niya si Xunyuxuan na nagtatrabaho ng husto at malapit nang matapos ang trabaho. Sadya siyang lumapit at tinapakan ang kable ng kuryente. Sa pagkakataong ito, tuluyan nang nagalit si Xunyuxuan. Walang saysay ang lahat ng kanyang pagsisikap. Galit na galit si Xunyuxuan kaya't hindi na niya ito itinuring na kanyang amo. Hindi na niya ginawa ang trabahong ibinigay nito sa kanya. Pagkatapos, mabilis siyang nagpunta sa pinagkasunduang lugar upang makipagkita kay Baibin. Nang makita niya si Xunyuxuan, labis na natuwa si Baibin. Hindi pa rin alam ni Xunyuxuan kung bakit nag-resign si Baibin. Sasabihin na sana ni Baibin kay Xunyuxuan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan nang biglang lumitaw si Guyancheng mula sa likuran. Lumabas na gusto niyang bumalik si Xunyuxuan sa trabaho. Biglang naalala ni Xunyuxuan ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya't sadya niyang hinamon si Guyancheng.
Malakas niyang sinabi na ang mga lalaki ay dapat kumain at uminom ng husto. Ang pagkalalaki ay parang puting yelo, hindi tulad ng ilang tao na nalalasing sa isang lagok lang ng alak. Ang mga salita ni Xun ay matagumpay na pumukaw kay Guyancheng. Si Guyancheng, na hindi kailanman kumakain sa tabi ng kalsada, ay kumain ng marami at ininom ang alak sa isang lagok. Gaya ng inaasahan, nalasing muli si Guyancheng. Sinabi niya kay Xun ang lihim na tinago niya sa loob ng 5 taon. Hindi na niya kayang mag-ukit ng mga likha gamit ang kanyang mga kamay. Dahil din sa mga kamay na ito, kaya hindi niya napirmahan ang malalaking proyekto sa Yuanlin sa puntong ito. Nalaman ni Xun na si Guyancheng, na may kakayahang gawin ang lahat sa negosyo, ay mayroon ding hindi alam na panig. Kinabukasan, pumunta siya para tanungin ang lolo ni Guyancheng kung bakit hindi na makapag-ukit si Guyancheng gamit ang kanyang mga kamay. Lumabas na 5 taon na ang nakakaraan, nagkaroon ng aksidente si Guyancheng at nasugatan ang kanyang kamay. Mula noon, hindi na siya nakapag-ukit. Kahit na gumaling siya, dahil sa ilang psikolohikal na dahilan, hindi na niya mahawakan ang pang-ukit. Matapos marinig ito ni Xun, nagpasya siyang tulungan si Guyancheng. Ginawa niyang dahilan ang kanyang kaarawan, sinabihan niya itong bigyan siya ng regalo sa kaarawan at dapat itong sariling gawa. Para sa babaeng mahal niya, nagpasya si Guyancheng na subukan. Magpapatuloy siya sa pagiging matyaga, ngunit kailangan mo ring manatili sa aking tabi, gift. Matapos makakuha ng kumpirmadong sagot, tinawagan kaagad ni Guyancheng si Wang Zong at ipinangako na kaya niyang sariling kamay na ukitin ang pangunahing likha ng Yuanlin at maaari na silang pumirma ng kontrata kaagad. Hindi inaasahan ni Xun na nagpasya ang boss na magbago para sa kanya. Paparating na ang matamis na pag-ibig, ngayon ang araw ng paglagda ng kontrata. Hindi inaasahan, habang papunta si Xun at ang kapatid ni Guyancheng na si Gumuyu sa paglagda ng kontrata, biglang may humarang na kotse sa harap nila. Nang bumaba si Gumuyu para makipagtalo sa kabilang panig, 2 lalaki na nakaitim ang lumabas ng kotse at isinilid siya sa trunk ng sasakyan. Nang makita ito ni Xun mabilis siyang bumaba ng kotse para iligtas si Gumuyu. Ano ang ginagawa ninyo? Ngunit paano lalaban ang isang babae sa 2 lalaki? Sa huli, ipinasok din siya sa trunk ng kotse. Naghihintay si Guyancheng na pirmahan ang $1 bilyon na proyekto nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kasintahan, hello. Walang sinabi ang kabilang linya. Lumabas na si Xun na binihag ay tumawag kay Guyancheng para humingi ng tulong. Biglang huminto ng matindi ang sasakyan. Nagmamadaling sumigaw si Xun hello, Guyancheng, bilisan mo, iligtas mo ako. Narinig ito ng taong nasa harap kaya kaagad niyang kinuha ang telepono at pinainom ng pampatulog si Xun Alam ni Guyancheng na nasa panganib si Xun kaya kaagad niyang tinalikuran ang $1 bilyon na proyekto para iligtas si Xun Si Xun at Gumuyu ay nakatali sa isang maliit na bahay sa bundok. Nakakandado ang pinto at sarado ang lahat ng bintana. Bagaman tinawagan niya si Guyancheng, ngunit marahil ay hindi niya alam na sila ay ikukulong dito. Mabilis na natagpuan ni Guyancheng ang sasakyan ni Gumuyu. Mula sa recorder ng kotse, nalaman niyang binihag din ang kanyang kapatid na si Gumuyu. Ito ang nagpaalala kay Guyancheng na tiyak na ang kumpanyang kalaban, ang Wei Corporation, ang may gawa nito. Agad niyang hinanap ang lalaking gusto ng kanyang kapatid, si Wei Haodong, at sinuntok ito. Matapos ang pakikipagtunggali, nalaman niya mula kay Wei Haodong na hindi ito ang gawa niya. Bukod pa rito, ayaw ni Xun na hintayin na lang ang kamatayan, kaya sinabihan niya si Gumuyu na magkunwaring masakit ang tiyan. Mabilis na kinatok ni Xun ang pinto at humingi ng tulong. Nang marinig ang ingay, binuksan ng lalaking nakaitim ang pinto at pumasok. Mabilis na sinabi ni Xun sa kanila ang sitwasyon. Habang isa sa kanila ay titingnan ang sitwasyon ni Gumuyu, sinamantala ni Xun ang pagkakataon para kalabanin ang 2 lalaki sa pinto. Pagkatapos ay tinulak niya ang isa pa, hinila si Gumuyu at mabilis na tumakbo palabas. Paglabas nila, na-sprain muli si Gumuyu. Nang makita niyang malapit na silang maabutan ng mga lalaking humahabol, mabilis na itinulak ni Gumuyu si Xun at mahigpit na niyakap ang lalaking nakaitim. Sa sandaling iyon, hindi na inalintana ni Xun ang anumang bagay. Sa kabutihang palad, pagdating niya sa pangunahing kalsada, may dumating na sasakyan. Ang dumating ay si Guyancheng. Niyakap ni Xun si Guyancheng na may malungkot na ekspresyon. Patawad, hinding-hindi na maulit ito. Bumalik silang 2 sa bahay. Pagkababa ng kotse, binuhat ni Guyancheng si Xun Napakaganda ng eksenang ito. Tunay na napakaganda ng pag-ibig na nagmumula sa magkabilang panig. Ngunit kasabay nito, nawalan din si Guyancheng ng malaking proyekto na pinirmahan sa Yuanlin. Ayaw ni Xun na mawalan si Guyancheng ng malaking proyekto dahil sa kanya na hindi madaling makuha. Kaya, matapos niyang ihatid si Guyancheng sa kumpanya, pumunta siya para hanapin ang chairman ng Yuanlin. Gusto niyang ipaglaban si Guyancheng. Sinabi niya ang sanhi at epekto kung bakit hindi makapirma ng kontrata si Guyancheng sa misteryosong chairman. Ang kanyang taos-pusong kwento ay sa wakas ay nagbigay ng pagkakataon na mapirmahan ang kontrata. Ngunit mayroon ding kondisyon ang kabilang panig. Kinabukasan sa paglagda, kinailangan niyang dumalo. Kinabukasan, nang dumating ang 2 para kausapin ang chairman ng Yuanlin, doon lamang nila nalaman na ang misteryosong chairman na ito ay si Baibin. Sa pagkakataong ito, pinirmahan ni Baibin ang kontrata kay Guyancheng, higit sa lahat dahil
kay Xunyuxuan. Dahil matagal ng lihim na gusto ni Baibin si Xunyuxuan. Ang proyekto ng Yuanlin ay matagumpay na napirmahan. Gusto ni Xunyuxuan na samantalahin ang pagkakataong ito upang magpahinga ng ilang araw at bumisita sa kanyang ama sa probinsya. Nang malaman ito ni Guyancheng, nakiusap siya kay Xunyuxuan na isama siya, ngunit tumanggi si Xunyuxuan. Dahil hindi pa ito ang tamang oras, mayroon pa ring pagtatangi ang kanyang ama kay Guyancheng dahil sa nangyari dati. Pagdating pa lang ni Xunyuxuan sa bahay, sinundan na siya ni Baibin. Bakit ka nandito? Nagkunwari siyang nag-invest sa isang resort doon at sinamantala na bisitahin siya. 5 minuto pa lang si Baibin nang muling tumunog ang doorbell. Baibin, pakibuksan ang pinto para sa akin. Nang buksan ni Baibin ang pinto, agad siyang nagulat. 2 araw pa lang nagbabakasyon si Xunyuxuan at kakauwi lang niya at 2 lalaki na gusto siya ay sinundan siya sa kanyang bahay. Nang makita ni Xunyuxuan na dumating din si Guyancheng, pinapaalis niya ito. Ngunit paano papayag si Guyancheng? Bukod pa rito, kung umalis siya, hindi ba't bibigyan niya lang si Baibin ng pagkakataon? Bakit siya pwedeng manatili at ako hindi? Hindi ako pwedeng umalis dito. Tinila ni Xunyuxuan si Guyancheng palabas ng pinto. Pambungad na bumungad sa kanya pagkabukas ng pinto ay ang pagdating ng kanyang ama. Sa sumunod na sandali, mabilis na ipinakilala ni Xunyuxuan sa kanyang ama ang 2 lalaki. Tuwang-tuwa agad ang kanyang ama kay Baibin. Bukod pa rito, alam niyang malaki ang naitulong ni Baibin kay Xunyuxuan. Ngunit iba si Guyancheng. Mula nang mangyari ang iskandalo sa pagitan ni Guyancheng at Xunyuxuan, nagkaroon na ng pagtatangi ang kanyang ama kay Guyancheng. Sinabi niya, ang aking anak na babae, na mula sa isang maliit na pamilya, ay nakagawa ng malaking balita salamat sa iyo. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Guyancheng na lahat ay hindi pagkakaunawaan. Mabilis ding nagsalita si Xunyuxuan ng magagandang salita para kay Guyancheng, siya ang aking amo ngayon at bukod pa, lahat ng dumating ay bisita. Matapos marinig ang mga sinabi ni Xunyuxuan, bumuti ang saloobin ng kanyang ama kay Guyancheng at inanyayahan silang 2 na manatili para sa tanghalian. Nang magsimulang magluto si Xunyuxuan, dinala ng kanyang ama ang 2 lalaki sa kanyang silid-aklatan. Hindi inaasahan, lubos na nagkasundo sina Baibin at ang ama ni Xunyuxuan. Magkatulad ang kanilang mga interes, pareho silang mahilig sa kaligrapya at pagpipinta. Sa halip, si Guyancheng ang naging labis, kaya tahimik siyang umalis. Sa hapagkainan, sinamantala ni Baibin ang pagkakataon upang magmungkahi na sa hapon ay maaaring pumunta sila sa kanyang resort para maglaro. Ang panukalang ito ay lalo pang nagpalambot sa puso ng ama ni Xunyuxuan at mas lalo siyang nagkagusto kay Baibin. Sa hapon, naglaro sila ng volleyball sa beach. Iminungkahi ng matalik na kaibigan na si Huixin na maging referee. Bago pa man hatiin ang mga koponan, mabilis na hinila ni Guyancheng si Xunyuxuan sa kanyang koponan. Dahil sa pagkaalam, si Baibin ay tanging makakasama lamang sa kanyang assistant. Habang naglalaro, sinadya ng assistant na magdaya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kalaban ay ang kanyang amo. Nayamot kaagad si Baibin. Pinaghihinalaan kong nagdaya ang aking kasamahan sa koponan. Humihingi ako ng pagbabago ng miyembro. Sa ganito, si Guyancheng at ang assistant ay naging magkakampi, samantalang si Baibin at Xunyuxuan naman ang nagkakampi. Upang ipakita ang kanilang sarili sa harap ni Xunyuxuan, ang 2 lalaki ay buong lakas na pumalo ng bola. Sunod-sunod ang palo, walang sinuman ang nagpapatalo. Sina Xunyuxuan at ang assistant ang naging 2 labis. Hindi ito maaaring matapos ng basta-basta. Kaya, ang 2 pares ay naging isang solong laro. Naging dahilan pa ito ng galit ng referee. Mas mabuti pa sigurong lumangway na lang ako. Sino ang mananalo, sino ang matatalo, ikaw na ang bahala. Palubog na ang araw at hindi pa rin sila makapagpasya ng panalo o talo. Kailangan na lang ni Baibin na maghanda ng hapunan. Samantala, pumunta sina Guyancheng at Xunyuxuan para bisitahin ang kanyang lasing na ama. Hinawakan ng kanyang ama ang kamay ni Guyancheng at Xunyuxuan at pinagsama. Pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni Guyancheng. Baibin, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak na babae. Tay, ano po ba ang pinagsasabi ninyo? Tay, tignan niyo po ng mabuti bago kayo magsalita, okay? Agad na pinagsabihan ni Xunyuxuan ang kanyang ama at humingi ng paumanhin kay Guyancheng. Ayos lang, sa gabi, gustong suriin ni Huixin ang sitwasyon. Gusto ni Huixin na alamin ang damdamin ni Guyancheng para kay Xunyuxuan, kaya sinadya niyang tanungin si Guyancheng, nagka-girlfriend ka na ba dati? Nakita niya na hindi sila naniniwala sa kanya, kaya ang assistant ay tumayo rin at siniguro na hindi pa nagkaroon ng girlfriend ang kanyang amo. Ngunit kagabi, nang lasing si Guyancheng at mahigpit na niyakap si Xunyuxuan, tinawag niya ang pangalan ng ibang tao. Agad na itinulak siya ni Xunyuxuan at umalis na galit. Mas lalo siyang nag-iisip, mas lalo siyang nagagalit. Maaaring may ibang babae na sa puso ni Guyancheng. Pagka-umaga, nagkita muli sila. Ganap na nagbago si Xunyuxuan at naging ibang tao. Napakalamig niya kay Guyancheng. Mas gusto pa niyang mangisda kasama si Baibin kaysa mag-scuba diving kasama si Guyancheng. Hindi pa rin maintindihan ni Guyancheng kung ano ang nangyari. Para linawin ang katotohanan, napilitan si Xunyuxuan na hanapin si Baibin at magtanong tungkol sa nakaraan ni Guyancheng. 5 taon ka ng assistant ni Guyancheng. Alam mo ba kung may nagustuhan siyang babae na ang pangalan ay Ruoxi? Kaya, dinala ni Baibin si Xunyuxuan para panoorin ang video clip na kinunan noon ng lolo ni Guyancheng. Doon lang niya nalaman na may painting sa bahay ni Guyancheng na tinatawag na Fairy Flying to the Earth. Maaari bang may kinalaman sa akin ang painting na ito? Puno ng tanong ang isip ni Xunyuxuan. Hindi rin siya mabigyan ni Baibin ng tiyak na sagot. Napilitan siyang hanapin ang kapatid ni Guyancheng na si Gumuyu at hilingin kay Gumuyu na dalhin siya para makita ang painting na Fairy Flying to the Earth.
Nang makita ni Gumuyo na humihingi ng tulong ang kanyang magiging hipag, syempre, pumayag siya. Agad niyang dinala si Xunyuxuan sa silid ng koleksyon ng kanilang bahay. Nang makita ni Xunyuxuan ang painting na A Fairy Flying to the Air, agad siyang natigilan. Bakit kamukha ko ito? Sa pagkakataong ito, naintindihan niya kung bakit pinilit ni Guyancheng na manatili siya. Guyancheng, lumabas na hindi mo pala ako gusto, kailangan mo lang pala ako. Pagkatapos, malungkot na inayos ni Xunyuxuan ang kanyang mga gamit at naghanda ng umuwi. Hindi pa alam ni Guyancheng ang nangyayari at ayaw siyang paalisin. Agad niyang kinuha ang lahat ng bagahe na inayos niya at taos pusong pinakiusapan si Xunyuxuan na huwag umalis. Hindi na talaga makatiis si Xunyuxuan. Ang dahilan kung bakit mo ako pinanatili. Dahil ba ako ay kahawig ng diwata sa painting na Fairy Flying to the Ace? Ang pag-iral ko ba ay para makapag-ukit ka muli? Ayoko nang maging instrumento mo. Paano naman magagamit ni Guyancheng si Xunyuxuan na mahal siya? Lahat ito ay dahil sa turo ng mga ninuno na hanapin at protektahan ang babae sa painting. Ngunit si Xunyuxuan ay isang ordinaryong babae lamang. Hindi siya ang babae sa painting tulad ng sinasabi nila. Hindi matanggap ni Xunyuxuan ang katotohanan ito, kaya nagbitiw siya sa kanyang trabaho bilang driver at nagpasya siyang umalis. Kahit na lumayo na si Xunyuxuan, hindi pa rin niya nakalimutan ang pangako niya kay Xunyuxuan noon. Kailangan niyang mag-ukit ng regalo para sa kanya gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa kabilang banda, si Xunyuxuan na nagtatrabaho ay tuliro rin. Dahil pareho silang may isa't isa sa kanilang puso. Alam ni Baibin na malungkot si Xunyuxuan kaya espesyal niyang inimbitahan si Xunyuxuan na maghapunan para gumaan ang kanyang loob. Masama ang loob ni Xunyuxuan kaya gusto niyang tumanggi. Ngunit paano niya matitiis ang pakiusap ni Hixin? Lumabas si Xunyuxuan na nakasuot ng formal na damit na nagpatulala kay Baibin. Agad niyang inilabas ang regalo at ibinigay kay Xunyuxuan. Dahil mula pa sa unang pagkakataon na nakita niya si Xunyuxuan, gusto na niya ito. Ngunit tanging si Guyancheng lamang ang nasa puso ni Xunyuxuan. Paano niya matatanggap ang kanyang pag-amin? Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Baibin. Handa siyang maghintay hanggang sa araw na tanggapin siya ni Xunyuxuan. Hindi niya inaasahan. Pagdating niya sa pintuan ng hotel, nakasalubong niya si Guyancheng. Galit si Xunyuxuan kaya hindi niya ito binati at dumiretso na lang sa loob. Nagsisimula pa lang ang party nang makita ni Guyancheng sina Xunyuxuan at Baibin. Lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Xunyuxuan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bigyan mo ako ng ilang minuto. May gusto akong sabihin sa iyo. Hinila ni Guyancheng si Xunyuxuan palabas ng hotel. Ikaw, gusto mo ako, di ba? Bakit mo naman tinatanong iyan? Dahil gusto rin kita. Naharap sa bigla ang pag-amin ni Guyancheng. Sandaling hindi siya makasagot. Kailangan niyang kalmadong mag-isip bago magbigay ng sagot kay Guyancheng. Sa isang araw, inamin sa kanya ng dalawang lalaki ang kanilang pagmamahal. Ang hindi inaasahang magandang balita na ito. Aling babae ang hindi matutuwa. Pinakalma ni Xunyuxuan ang kanyang sarili at lumabas ng banyo. Pagkatapos, inimbitahan siya ni Baibin na sumayaw. Habang hindi alam ni Xunyuxuan ang gagawin, paumanhin, biglang sumulpot si Guyancheng at hinila si Xunyuxuan. Nang walang pahintulot ni Xunyuxuan, pilit niyang gustong sumayaw kasama siya at minamadali pa si Xunyuxuan na magbigay ng sagot. Dahil sa matinding stress, nawala ng malay si Xunyuxuan sa party. Nanatili siyang kumatose sa loob ng isang araw at isang gabi nang hindi nagigising. Napag-alaman ng doktor na ang sanhi ay labis na pagtatrabaho at walang dapat ikabahala sa kanyang katawan. Pagkatapos, inanap ni Guyancheng si Hixin upang alamin ang sitwasyon. Doon lang niya nalaman na ang ina ni Xunyuxuan ay nagkaroon ng aksidente habang sumasayaw sa entablado. Mula noon, hindi na makasayaw si Yuxuan. Pagkarinig nito, naisip ni Guyancheng ang huling beses na sila ay sumayaw ni Yuxuan. Mukhang balisa si Yuxuan. Ngayon ay naiintindihan na niya at labis na nagsisisi. Nang bumisita siya kay Yuxuan sa ospital, nakita niya ang isang lalaki na lubos na nagmamalasakit kay Yuxuan. Sino ka? Bakit ka narito? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay ang hilaw na prutas ay hindi matamis. Lumapit si Yaoyuan at pinagalitan si Guyancheng. Tinanggihan ka na niya. Bilang isang lalaki, dapat mong malaman kung kailan sapat na. Hindi ko hahayaang apihin si Yuxuan ng iba. Nagmamadaling sinabi ni Yuxuan kay Yaoyuan, siya si President Gunangyu Group. Pagkarinig nito ni Yaoyuan, si Guyancheng ay mula sa 1,000 taong pamilya ng iskultura. Mabilis niyang binago ang kanyang ugali, mas mabilis pa sa pagpihit ng pahina ng libro, at mabilis na binago ang kanyang saloobin kay Guyancheng. Ako ang kapatid ni Yuxuan, ang tunay na kapatid ni Ate Yuxuan. Tunay ngang kamangha-mangha, si Guyancheng pala ang magiging bayaw niya. Siya ang tunay na kapatid ni Yuxuan, at mula pa pagkabata ay ginamit na niya ang apelyido ng kanyang ina. Ngayon ay gumaan ang pakiramdam ni Guyancheng. Pagkalabas ni Yuxuan sa ospital at pag-uwi, nakita niya ang hairpin at hindi sinasadyang naisip si Baibin. Kung wala na siya sa puso niya, mas mabuting maging ordinaryong kaibigan na lang sila. Agad niyang nakipagkita kay Baibin at ibinalik ang hairpin. Sa harap ng pagtanggi ni Yuxuan, labis na nalungkot si Baibin. Tinanggap na lamang din niya ang katotohanan na ito. Basta't masaya si Yuxuan, ayos na. Nagkasundo ang dalawa na maging matalik na magkaibigan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Guyancheng at hinila si Yuxuan sa harap ni Baibin. Nagpunta sila sa lihim na silid ng pamilya Gu. Habang tinitingnan ang estatwa ng diwata na lumilipad sa kalangitan, kinuwento niya kay Yuxuan ang pinagmula ng estatwa at ang kanyang nararamdaman nang makasama si Yuxuan. Sa panahong ito, natiyak niyang tunay niyang mahal si Yuxuan at hindi dahil sa anumang iskultura. Pagkatapos ay inilabas niya ang hairpin na siya mismo ang umukit at umamin ng kanyang pag-ibig kay Yuxuan. Sa sandaling ito, naantig si Yuxuan sa damdamin ni Guyancheng.
Sa harap ng tapat na pag-amin ni Guyancheng, mabilis na itinaas ni Yuxuan ang kanyang buhok upang isabit ito ni Guyancheng para sa kanya. Ang unang obra ni Guyancheng pagkatapos niyang bumalik ay sa wakas ay inilabas. Hindi mapigilan ni Yuxuan na halikan si Guyancheng. Tunay na hindi mapipigilan ang pag-ibig kapag dumating na. Pagkatapos, personal na inihatid ni Guyancheng si Yuxuan pauwi. Kakasimula pa lang ng kanilang relasyon at kahit maikling pahinga lang, ayaw pa rin nilang maghiwalay. Bago umalis, gusto pang halikan ni Guyancheng si Yuxuan para magpaalam. Tumingin sa paligid si Yuxuan at nang walang makitang tao, akmang hahalikan na sana niya si Guyancheng nang biglang lumitaw ang kanyang ama at si Tita Lee sa pintuan. Agad na nataranta si Yuxuan. Papa, Tita Lee, hello po, Tito. Ang gwapong binata ba na ito ang nobyo mo? Akmang magsasalita na sana si Guyancheng nang putulin siya ni Yuxuan. Mabilis niyang sinabi na amo niya ito. Nakahinga ng maluwag si Tita Lee nang marinig iyon dahil gusto niyang ipakilala ang kanyang pamangkin kay Yuxuan. Lubos na sumang-ayon ang kanyang ama, ngunit hindi natuwa si Guyancheng. Ngayong nagkarelasyon na sila, bakit hindi pa nila mailabas sa publiko? Naramdaman ni Yuxuan na hindi pa tamang oras dahil ang kanyang ama ay mayroon pa ring pagtatangi laban kay Guyancheng. Walang nagawa si Guyancheng kundi ang sumang-ayon, ngunit iminungkahi niya na magkaroon sila ng romantikong date sa Sabado upang mabawi ang kanyang nasaktang damdamin. Ngunit kakaunti ang karanasan ni Guyancheng sa pag-ibig kaya humingi na lang siya ng payo sa kanyang assistant. Nagbigay ang assistant sa kanya ng ilang plano. Nang masayang sunduin ni Guyancheng si Yuxuan, nagkaroon ng kakaibang sitwasyon. Pansamantalang nagkaroon ng lakad si Tita Lee kaya ipinagkatiwala niya kay Yuxuan ang pangangalaga sa kanyang pamangkin sa loob ng isang araw. Si Tito ba na ito ang nobyo mo, ate? Huwag mo akong tawaging Tito, bata. Nakakita ka na ba ng Tito na kasing gwapo ko? Bilang direktor ng kumpanya, nakikipagtalo si Guyancheng sa isang 7 taong gulang na bata. Nasira ng batang ito ang lahat ng kanyang plano. Pagkatapos, dinala sila ni Guyancheng sa amusement park. Lubusang nawalang saysay ang mga naunang plano. Maghapon nilang sinamahan ang bata. Ang unang date ni Guyancheng ay natapos na ganoon. Pagka-uwi niya kay Yuxuan at sa bata, nakatanggap si Guyancheng ng tawag. Paano mo gustong ibunyag? Lumabas na ang sikreto niya ay nalaman na ng dalagang si Lin na mailihim na pagtingin sa kanya. Ginamit niya ito upang pilitin si Guyancheng. Gusto kong layuan mo si Yuxuan. Ang 28 taong gulang na babae ay umamin ng pag-ibig sa lalaking lihim niyang minahal sa loob ng 15 taon, ngunit malupit siyang tinanggihan ito. Umiyak siya sa hagdanan nang hindi napapansin ang isang lalaki na papalapit. Inabot niya sa kanya ang isang panyo. Halika na, President Lin, ihatid na kita sa bahay. Lumabas na si Yao Yuan pala ang dumating, ang empleyado niya. Ngunit ang malakas at mayabang na si President Lin ay ayaw umuwi. Kaya magkasama silang pumunta sa bar para magpalipas ng sama ng loob. Ikinuwento ni President Lin kay Yao Yuan ang bawat sandali sa pagitan nila ni Guyancheng. Habang nagkukwento siya, lalo siyang umiinom ng alak. Habang nasa banyo si Yao Yuan, biglang may lumapit na lalaki at ginulo si President Lin. Buti na lang at dumating si Yao Yuan sa tamang oras at tinulungan si President Lin. Hindi inaasahan na si President Lin, na lasing, ay hindi lamang nagpasalamat sa kanya, kundi hinawakan pa ang kanyang braso at kinagat ito ng malakas. Si Yao Yuan ay isang taong naghihiganti. Kinagat mo ako ng ganyan, gaganti ako. Nang marinig iyon ni President Lin, iniabot niya ang kanyang kamay para kagatin siya. Na hindi niya inasahan, direktang hinalikan siya ni Yao Yuan. Natakot si President Lin at mabilis na itinulak si Yao Yuan palayo. Sa sandaling ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na niya magawang harapin siya at sa huli ay tumakbo papalayo sa takot. Kinaumagahan, nang bumati si Yao Yuan sa kanya sa trabaho, labis siyang kinabahan at hindi nangahas na sumagot. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang halik at ibinigay pa sa isang binata. Patuloy na sinundan ni Yao Yuan si President Lin hanggang sa kanyang opisina. President Lin, iniiwasan mo ba ako? Bakit kita iiwasan? Sa sandaling ito, kinabahan na naman si President Lin nang makita si Yao Yuan. Binalaan niya si Yao Yuan na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari kahapon. Sige po, aking mahal na President. Sa opisina, isang dominante si President Lin ang nahulog sa kamay ng isang binata. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kwento. Kinabukasan sa trabaho, muling pinagtagpo ng tadhana ang dalawa. Nang makita ni President Lin ang kalagayan ni Yao Yuan, inakala niyang nagtitipid siya ng tubig para sa kanyang pamilya, kaya naligo siya sa opisina. Lumabas na walang matutuluyan si Yao Yuan kaya nagpalipas siya ng gabi sa opisina. Walang sinabi si President Lin nang marinig ito. Nang makita niya ang mga empleyado ng kumpanya na dumating, nagmamadali siyang umalis dahil sa takot na maunawaan. Ngunit pagkapasok pa lang niya sa trabaho, agad niyang hinanap si Yao Yuan. Mag-empek ka at sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Malalaman mo rin pagdating natin. Bagaman hindi naintindihan ni Yao Yuan kung ano ang nangyayari, sumunod pa rin siya kay President Lin sa isang malaking bahay. Sinabi ni President Lin na ito ang kanyang pribadong apartment at maaari niyang bigyan si Yao Yuan ng libreng tirahan. Gintong bahay, nagtatago ng kagandahan. Napakagaling mo talagang manukso. Unti-unting lumapit si Yao Yuan kay President Lin. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit at hinawi ang kanyang buhok. Sa sandaling ito, bumilis na naman ang tibok ng puso ni President Lin. Agad niyang itinulak ang kamay ni Yao Yuan. Hindi mo maaaring hawakan ang ulo ng amo basta-basta. Ang kanyang bibig ay nagrereklamo, ngunit ang kanyang puso ay matagal nang natunaw. Unti-unting umusbong sa kanyang puso ang kakaibang pakiramdam para kay Yao Yuan. Kinagabihan, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yao Yuan. Sinabi niya na nawalan ng kuryente at tubig sa bahay. Ang bahay ko ay isang high-end apartment. Paano mawawalan ng kuryente at tubig? OS Rai.
Ang ingay na iyon ang nagpatakot kay President Lin at agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang apartment. Dahil sa pag-aalala kay Yao Yuan, aksidente siyang napilayan, ngunit tiniis pa rin ni President Lin ang sakit para hanapin si Yao Yuan. Nang makita niya si President Lin na nasaktan, mabilis na nilagyan ni Yao Yuan ng gamot ang kanyang sugat. Pagkatapos, nalaman niyang nasugatan si President Lin dahil sa pag-aalala sa kanya. Bakit mo ako inaalala ng ganito? Nahihiyang akmang tatayo at aalis si President Lin upang mas maraming oras na makasama si President Lin. Inanyayahan siya ni Yao Yuan na manatili para kumain. Nagkataon na kailangan nilang mag-overtime ng gabing iyon, kaya medyo gutom din si President Lin. Maya-maya, nakahanda na ni Yao Yuan ang isang masarap na hapunan. Si President Lin, nakaraniwang kumakain lamang ng steak at foie gras, matapos makakain ng mga lutong bahay ni Yao Yuan, labis niya itong pinuri at lalong lumalim ang kanyang paghanga kay Yao Yuan. Pagkatapos kumain, sinamantala ni Yao Yuan ang pagkakataon at muling sumalakay. Bigla niyang itinulak si President Lin sa sulok ng sofa at dahan-dahan siyang nilapitan. Kinabahan si President Lin at itinulak siya palayo, pagkatapos ay nataranta siyang umalis. Ngayon tapos na. Lubusan nang nakapasok si Yao Yuan sa kanyang puso. Kahit sa trabaho, nakikita niya si Yao Yuan sa screen ng kanyang computer. Tapos na, tapos na. Sa pagkakataong ito, lubusan na siyang napasuko ng isang binata. Walang kamalay-malay siyang nagmaneho patungo sa gate ng komunidad kung saan nakatira si Yao Yuan. Bakit ako nagmaneho rito? Saktong-sakto, nakita niya si Yao Yuan na may kausap sa telepono at nataranta siyang tumakbo palabas. Dahil sa kuryosidad, sinundan niya si Yao Yuan hanggang sa tindahan ng bulaklak ni Yuksuan at nakita ang kakaibang relasyon nito kay Yuksuan. May galit ba sa akin ang babaeng ito? Bakit hindi niya palalampasin ang sinumang lalaki sa paligid ko? Akmang bababa na sana siya para magtanong nang pigilan siya ni Guyanchen. Galit na iniwan ni President Lin ang isang pangungusap, kontrolin mo ng maigi ang nobya mo bago siya umalis. Nang sabihin ni Guyanchen kay Yao Yuan ang tungkol dito, nagmamadali siyang tinawagan si President Lin, ngunit hindi niya sinagot. Labis itong nag-alala kay Yao Yuan. Dali-dali siyang tumakbo sa kumpanya para hanapin siya. Tinuktok niya ng ilang beses ngunit walang tumugon mula sa loob. Mabilis siyang bumalik sa villa ni President Lin, ngunit nalaman niyang pinalitan na nito ang password. Kinaumagahan sa kumpanya, mabilis na hinanap ni Yao Yuan si President Lin para magpaliwanag. Makinig ka sa akin, sa totoo lang, ng araw na iyon, maliban sa trabaho, wala akong interes. Hindi binigyan ni President Lin si Yao Yuan ng pagkakataong magpaliwanag. Inutusan pa niya ang assistant na bigyan siya ng maraming gawain, at inutusan pa siyang pumunta sa studio para kumuha ng litrato kasama ang babaeng modelo. Pumunta si President Lin para tingnan ang trabaho, at nang makita niya si Yao Yuan at ang babaeng modelo na sobrang malapit, naramdaman niya ang pagkailang. Pagkatapos ng pagkuha ng litrato, hinanap ni Yao Yuan si President Lin, si Yuksuan ang ate ko. Ikinagulat ito ni President Lin, bakit magkapatid ang dalawang magkaiba ang apelyido. Agad na kinuha ni Yao Yuan ang kanyang telepono at ipinakita sa kanya. Tunay nga silang magkapatid sa ama't ina. Sinamantala ni Yao Yuan ang pagkakataon at bumulong sa tenga ni President Lin, umaasang magiging miyembro din siya ng kanyang pamilya. Nagulat si President Lin nang marinig ito at muling binigyan siya ni Yao Yuan ng biglaang halik sa labi. Sa pagkakataong ito, hindi tumanggi si President Lin ng sumunod na sandali, umuwi ang dalawa. Hindi na rin napigilan ni President Lin ang kanyang damdamin. Niyakap niya si Yao Yuan mula sa likod at aktibo pa siyang hinalikan. Ganoon na lamang, nagkaroon sila ng isang matamis na gabi. Pagdating ng umaga, hindi maramdaman ni President Lin ang taong nakasama niya magdamag. Nagising siya at lumingon sa paligid, ngunit wala si Yao Yuan. Sa gitna ng kanyang pagkainis, pumasok si Yao Yuan mula sa labas at sinabihan siyang maligo at kumain ng almusal. Sa wakas, gumaan ang pakiramdam ni President Lin habang nag-aalmusal. Masayang-masaya si Yao Yuan at gustong ipaalam sa publiko ang kanilang relasyon, ngunit tinanggihan siya ni President Lin na dismaya si Yao Yuan. Pagkatapos nilang mag-almusal, sabay silang pumasok sa trabaho, ngunit para hindi sila mahalata ng mga tao sa kumpanya, bumaba na si Yao Yuan bago pa man sila makarating sa gate ng kumpanya. Pagdating nila sa kumpanya, magkaibang relasyon pa rin sila, ang amo at ang empleyado na nagbabatyan. Ngayong umaga, nakita ng mga empleyado ang kanilang malamig na direktor na nakangiti at hindi sila makapaniwala. Hula nila, nagmamahal ito. Nang malapit na ang tanghalian, nagpadala si Yao Yuan ng mensahe kay President Lin, tinatanong kung ano ang gusto niyang kainin sa tanghalian. Masayang-masaya si President Lin nang makita ang mensahe. Tunay ngang kakaiba ang mga taong nagmamahal. Ngunit bilang isang intern, nagpadala si Yao Yuan ng mensahe sa oras ng trabaho. Hindi na natiis ng lumang empleyado na nakaupo sa tabi niya. Pinuna niya si Yao Yuan na hindi nagtatrabaho sa oras ng trabaho at may oras pa para makipag-usap. Ngunit tapos na ni Yao Yuan ang gawaing ibinigay niya. Nang makita ito, sadyang nanggulo ang empleyado, sinasabing napakapangit ng kulay ng larawan. Pinagawa niya itong muli at ipinadala sa kanya. Hindi na makapagtimpi si Yao Yuan, ngunit ipinahihiwatig pa rin ang babaeng ito na umaasa lamang siya sa kanyang hitsura at hindi na kailangang gumawa ng
anuman. Ang mga salitang ito ay nagpagalit kay Yao Yuan. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na gagamitin mo ang iyong mukha para kumain ng pagkain ng babae. Ako ba ang sinasabi mo? Biglang lumitaw si President Lin at humiling na makita ang progreso ng trabaho ni Yao Yuan. Nasa isang tabi pa rin ang babae at sinabi na ginamit ni Yao Yuan ang oras ng trabaho para mag-text sa kanyang nobya. Bilang resulta, labis na nasiyahan si President Lin matapos makita ang mga larawan, direktang nasampal ang babae. Pagkatapos, nagkasundo silang kumain ng Japanese food. Dahil hindi pa sila lantad sa relasyon. Nauna si President Lin may dalang baukwet ng bulaklak si Yao Yuan na nakatakip sa kanyang mukha at lumapit kay President Lin. Palagi siyang nagdadala ng mga hindi inaasahang sorpresa kay President Lin. Napakatamis ng simula ng kanilang pag-ibig. Ngunit hindi nila alam na lahat ng ito ay nirecord ng isang taong may masamang intensyon. Mabilis na in-upload ang mga larawan online. Nang makita ito ng mga empleyado ng kumpanya, nagsimula silang magbulungan. Hindi nila inaasahan na mahuli sila ni President Lin sa akto. Gusto niyang makita ang larawan na kanilang pinag-usapan. Kinuha ni President Lin ang telepono at tiningnan. Lumabas na ito ang eksena kung saan sila naghalikan ni Yao Yuan kahapon. Agad siyang nag-utos sa babaeng empleyado na ipadala ang larawan sa kanyang telepono. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong tinamasa at ginawa pa niya itong background ng kanyang telepono. Hindi ba't parang nagmamahalan ang ginagawa niyo? Mula rin nang mangyari ito, nagpa siya si Lin na huwag nang itago ang kanilang relasyon dahil naisip na rin niyang isapubliko ito. Basta't gusto niya talaga, bakit pa niya iintindihin ang opinyon ng iba? Kung pampubliko na, hindi na rin kailangang magpakita ng pagmamahalan sa likod ng mga empleyado. Ang pares na ito ay talagang kahanga-hanga. Naglaan din si Yao Yuan ng espesyal na oras para makipagtulungan kay Lin at nagpadala sa kanya ng love lunch. Hindi inaasahang biglang lumitaw si Sister Yuxuan mula sa likuran. Hindi na rin nagtago si Lin. Tumayo siya at hinawakan ang kamay ni Yao Yuan. Kami ng kapatid mo ay nagmamahalan. Nang makita niyang natagpuan ng kapatid niya ang taong gusto niya, natuwa rin si Sun Yuxuan. Ngunit kumpara sa kanila, hindi masyadong maayos ang relasyon niya. Kumpirmado pa lang niya ang relasyon nila ni Gu Yancheng nang biglang lumitaw ang isang e-green tea. Kuya Yancheng, ito si Gu Yancheng. Agad na ipinakilala ni Gu Yancheng si Sun Yuxuan bilang kanyang kasintahan. Ang babae naman ay nagpakilala rin bilang isang pintor. Ang pangalan ay Duyina. Ngunit ipinakilala ni Sun Yuxuan ang kanyang sarili bilang isang freelancer. Patuloy na nagtanong si Duyina, ang pagiging freelancer ba ay isang uri rin ng sining? Nahirapan si Sun Yuxuan na sagutin ito. Ayaw niyang malaman ni Duyina na siya ang driver ni Gu Yancheng. Dahil ang sixth sense ng babae ay nagsabi sa kanya na gusto ng babaeng ito si Gu Yancheng. Sa proseso ng pagsunod kay Gu Yancheng sa tennis, sinadya ni Duyina na bigyan ng tubig si Gu Yancheng sa harap ni Sun Yuxuan. Naramdaman ni Sun Yuxuan na hindi siya maaaring magpahuli. Dali-dali niyang kinuha ang tissue sa kanyang bag at pinunasan ang pawis niya. Ang paglalaban sa pagitan ng dalawa ay opisyal na nagsimula. Sinamantala ni Duyina ang pagkakataong ito para tanungin si Sun Yuxuan kung saang bansa siya nag-aral sa ibang bansa. Narinig niyang walang karanasan si Sun Yuxuan sa pag-aaral sa ibang bansa. Tinanong niya si Sun Yuxuan kung siya ay isang dalaga mula sa isang pamilya, ngunit sinabi ni Sun Yuxuan na hindi. Mas lalo nitong ipinagmalaki si Duyina. Nararamdaman niya na siya ang babaeng karapat-dapat kay Gu Yancheng, at sinabi pa niyang laging napakabuti ni Kuya Yancheng sa kanya. Laging mabait si Yancheng sa kanyang kapatid, napakatalino ng sagot ni Sun Yuxuan, ngunit hindi pa rin sumusuko ang babaeng ito. Sinadya pa niyang imbitahan si Gu Yancheng na maghapunan sa harap ni Sun Yuxuan. Siyempre, hindi bibigyan ni Sun Yuxuan ang mga ito ng pagkakataong magkasama. Kaya sumama siya kay Gu Yancheng sa date. Nang makita ni Duyina na kasama rin si Sun Yuxuan, sinadya niyang kausapin si Gu Yancheng tungkol sa mga sikat na pintor na hindi maintindihan ni Sun Yuxuan upang patunayan na sila ni Gu Yancheng ay bagay na bagay. Hindi rin nagpakita ng kahinaan si Sun Yuxuan. Dali-dali niyang pinutol ang steak na hugis puso at ibinigay kay Gu Yancheng. Gusto mo akong talunin sa isang steak na hugis puso lang. Saktong pagpunta ni Sun Yuxuan sa banyo, hindi rin pinalampas ni Duyina ang magandang pagkakataong iyon. Dali-dali siyang tumakbo papasok sa banyo dahil nalaman niyang driver lang si Sun Yuxuan ni Gu Yancheng. Kaya sinabi niya na magkaiba ang estado ni Sun Yuxuan at ni Gu Yancheng. Ang nararamdaman ni Gu Yancheng sa iyo ngayon ay panandali ang interes lamang. Ang mga salitang ito ang nagpatumba kay Sun Yuxuan. Nag-isip siya at naramdaman niyang napakahusay ni Gu Yancheng, samantalang siya ay isang ordinaryong tao lamang. Hindi rin mali ang sinabi ni Duyina. Bigla siyang nakaramdam ng pagiging mababa. Human translation, nagpasya siyang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan para maglabas ng saloobin. Iminungkahi ni Huixin na kumain sila ng masarap at pagkatapos ay isipin kung paano haharapin ang tea green tea. Ngunit pakiramdam ni Sun Yuxuan ay hindi maganda at hindi sinasadyang nalasing sa pagkain. Biglang may emergency si Huixin at kailangan niyang umalis. Nagawa lang niyang tawagan si Bai Bin para ihatid si Sun Yuxuan pa uwi. Nang makita ni Gu Yancheng ang dalawa, agad niyang hinila si Sun Yuxuan sa kanyang yakap. Bakit mo siya iniuwi? Hindi ba't nakikipaghapunan siya kay Huixin? Ngunit sinabi ni Bai Bin, kung makikita pa kitang nasasaktan si Sun Yuxuan ng ganyan, kukunin ko siya ulit. Hindi sumagot si Gu Yancheng. Pagkatapos ay binuhat niya si Sun Yuxuan at umalis. Pagka-uwi, mabilis na nagkamalay si Sun Yuxuan. Nilasing ng husto si Sun Yuxuan na inakala ni Gu Yancheng na may nang-api sa kanya. Nang marinig niyang siya mismo ang dahilan, natigilan siya. Nagtaka siya kung kailan niya nagalit si Sun Yuxuan dahil hindi niya talaga maintindihan. Hanggang sa sinabi ni Sun Yuxuan ang dahilan, doon niya lang naintindihan
na dahil ito kay Duyina. Kasabay nito, tiniyak din niya kay Xunyuxuan na iiwasan niya ang ibang kasarian sa hinaharap. Halos nawala na ang galit ni Xunyuxuan, ngunit ang mga salita ng lalaki ay hindi mapagkakatiwalaan. Nang araw na iyon, dumalo si Xunyuxuan sa kaarawan ni Gumuyo na nakasuot ng formal. Hindi inaasahang lumitaw si Duyina. Ito ba ang green tea na sinasabi mo? Hindi mali na tawagin siyang tea green tea. Marami siyang sinayang na pagsisikap para makahanap ng pagkakataong makasama si Guyancheng ng mag-isa. Alam niyang gusto ni Guyancheng si Xunyuxuan, ngunit gumawa pa rin siya ng lahat ng paraan upang paghiwalain sila. Kuya Yancheng, ano ba ang kakulangan ko sa kanya? Ito na ang huli, wala nang susunod. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanya na si Xunyuxuan lang ang mahal niya. Labis na nasaktan si Duyina matapos siyang diretsahang tanggihan ni Guyancheng. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto ni Guyancheng. Sakto namang nakita ni Xunyuxuan ang eksenang ito. Puno rin siya ng pagdududa at dali-daling tumakbo sa kwarto ni Guyancheng. Nakita niya ang damit ni Guyancheng sa sofa at tinanong si Guyancheng kung ano ang nangyari. Ang resulta, narinig niyang sinabi ni Guyancheng na pinahiram niya ang kanyang mga gamit kay Duyina kanina. Naalala niya ang nakita niya pagpasok niya. Si Duyina ay kalaban na ni Xunyuxuan. Bigla niyang hindi makontrol ang sarili at naramdamang may nangyari sa kanila. Galit na umalis si Xunyuxuan. Isang segundo lang ang nakalipas, nangako pa si Guyancheng na iiwas siya sa ibang kasarian, pero pagkatapos ng isang segundo ay nasa iisang silid na sila ng tea green tea. Sumumpa si Xunyuxuan na hindi na siya maniniwala kay Guyancheng. Si Xunyuxuan na naliligaw ay biglang itinulak sa tubig. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Guyancheng at iniligtas siya at isinalaysay ang nangyari. Tiniyak din niya kay Xunyuxuan na hindi na ito mangyayari ulit. Doon lang siya pinatawad ni Xunyuxuan. Ngunit may ilang tao na may maling pananaw sa kanilang dalawa. Hindi naging madali para kay Xunyuxuan na malampasan ang kanyang psikolohikal na hadlang at sa wakas ay nakapagsayaw na siya. Ngunit biglang nahulog ang ilaw sa entablado. Agad siyang sumugod, itinulak si Xunyuxuan palayo at nailigtas siya. Nasugatan si Guyancheng at dinala sa ospital. Higit sa isang buwan siyang walang malay. Sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ni Xunyuxuan, sa wakas ay nagkamalay si Guyancheng. Gising ka na, sobrang agresibo naman ang isang tulad mo. Ngunit nangyari ang isang masamang bagay. Paggising ni Guyancheng, naaalala niya ang lahat maliban kay Xunyuxuan. Sa puntong iyon, parehong nasaktan at nalulungkot si Xunyuxuan. Hindi kaya minahal ni Guyancheng si Xunyuxuan. Sinabi ni Huixin kay Xunyuxuan na marahil ay nawala lang si Guyancheng ng kanyang mga alaala sa kanya, na pansamantala lang at babalik din doon lang bumalik ang kumpiyansa ni Xunyuxuan. Naniniwala siyang sa kanyang pagsisikap, tiyak na maibabalik niya ang alaala ni Guyancheng. Kaya't naging driver na naman siya ni Guyancheng, bumalik sa kanilang unang pagkikita. Naalala ni Xunyuxuan na sa tuwing malapit siyang matumba, laging nasasalo siya ni Guyancheng. Kaya gusto niyang ulitin ang lumang taktika, ngunit ang resulta ay ikina-disappointment niya. Hindi inabot ni Guyancheng ang kanyang kamay para alalayan siya, kundi tumayo pa siya sa isang tabi at pinagtawanan siya. Lubos itong ikinagalit ni Xunyuxuan. Ngunit ayaw niyang sumuko ng ganoon kadali. Kaya't sinundan niya si Guyancheng sa kwarto, na ikinatakot naman ni Guyancheng. Dali-daling tinanong ni Xunyuxuan si Guyancheng, napansin mo ba na medyo iba ako ngayon? Mas makapal ba ang mukha ko? Ang naging sagot ni Guyancheng ay ikina-disappoint niya. Naisip ni Xunyuxuan na hindi siya dapat magmadali ng ganoon, kundi dahan-dahanin. Ngunit hindi siya binigyan ng oras ni Baibin. Matagal lang gusto ni Baibin si Xunyuxuan. Naramdaman niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Kung nakalimutan na ni Guyancheng si Xunyuxuan, hindi ba't pagkakataon na ito para sa kanya? Kaya't sinabi niya kay Xunyuxuan ang tunay na kwento ng paglipad ng diwata sa langit. Hindi ka talaga gusto ni Guyancheng. Ang dahilan kung bakit siya laging nagre-react tuwing nasa panganib ka ay dahil may nunal siya sa dibdib. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong tingnan kung nandoon pa rin ang nunal sa dibdib niya. Hindi naniniwala si Xunyuxuan sa walang kabuluhang sinasabi na ito. Para kumpirmahin kung totoo ang sinabi ni Baibin, nakahanap si Xunyuxuan ng pagkakataon. Sinadya niyang pasukin ang kwarto ni Guyancheng habang nagbibihis ito. Pagkatapos ay sumigaw siya. Dali-daling tinakpan ni Guyancheng ang bibig niya. Nakita ni Xunyuxuan na ito na ang tamang oras, kaya mabilis niyang hinubad ang damit ni Guyancheng. Anong gagawin mo? Nasaan ang nunal mo? Tunay ngang nawala ang nunal ni Guyancheng. Kaya pala walang reaksyon si Guyancheng tuwing nasa panganib si Xunyuxuan. Ngunit mahal na mahal niya si Guyancheng kaya ayaw niyang sumuko ng ganoon kadali. Para maibalik ang alaala ni Guyancheng, naging personal assistant niya si Xunyuxuan. Direkta siyang pumasok sa bahay ni Guyancheng at inasikaso ang kanyang 3 kainan araw-araw. Nagluto pa siya ng tradisyonal na sinigang na mabuti para sa tiyan ni Guyancheng. Nang sumipsip si Guyancheng, biglang may lumabas na eksena sa kanyang isip. Mukhang pamilyar ang eksenang ito, ngunit panandalian lang. Nakita ni Xunyuxuan na malapit na siyang bumalik sa dati. Sa wakas, sa tulong ng assistant, nagpasya si Xunyuxuan na bigyan siya ng malakas na gamot. Umuwi si Guyancheng mula sa trabaho. Ikinagulat niya ang pagkakita kay Xunyuxuan na nakasuot ng pangtulog at nakahiga sa kama. Akmang aalis na si Guyancheng, ngunit hindi na nakatiis si Xunyuxuan. Naubos na ang lahat ng paraan, ngunit hindi pa rin naaalala ni Guyancheng. Hindi na gaanong nag-isip si Xunyuxuan.
Suan. Tumindig siya at hinalikan si Guyancheng, umaasa na ang matalik na pagdampi na ito ay makapagpabalik ng kanyang alaala. Ngunit wala pa ring naalala si Guyancheng at muli na naman siyang nabigo. Wala nang maisip si Suan. Ang tanging magagawa niya ay muling likhain ang eksena ng sayawan noon. Gracefully na sumayaw si Suan sa entablado. Biglang nahulog ang ilaw sa itaas. Dali-daling tumayo si Guyancheng. Hindi inaasahang gumana ito sa pagkakataong ito. Ang mga nakaraang alaala ay sunod-sunod na nagbalik sa isipan ni Guyancheng. Nang magising siya muli, ganap na itong naibalik. Nang makita niyang nag-aalala sa kanya si Suan, gusto lang niya itong tuksuhin. Nagpasya siyang magkunwari pa ng kaunti. Pag-uwi, sinabi ni Guyancheng na masama ang pakiramdam niya. Hiniling niya kay Suan na masahin siya, at pagkatapos ay sinabing hindi tama ang pagdiin ni Suan, minsan mahina, minsan malakas. Nagdulot ito ng pagdududa kay Suan. Hindi, may mali rito. Kaya't nagpasya siyang turuan ng leksyon si Guyancheng. Buong lakas niyang diniinan, naggangalit ang ngipin. Sa wakas, hindi na nakatiis si Guyancheng. Sa wakas ay nalaman ni Suan na naibalik na ang alaala ni Guyancheng. Pagkatapos ng lahat ng pagsisikap, naaalala na rin sa wakas ni Guyancheng si Suan. Upang gantihan ang pag-aalaga ni Suan sa kanya sa mga nakaraang araw, naghanda si Guyancheng ng isang romantikong proposal para kay Suan. Ikaw ang itinadhana para sa akin. Ikaw ang aking perpekto. Pagkatapos, inilabas niya ang diamond ring at lumuhod sa isang tuhod. Mabilis na inabot ni Suan ang kanyang kanang kamay. Dahan-dahang sinuot ni Guyancheng ang singsing sa kanya. Marami na silang pinagdaanan at sa wakas ay nagkasama na rin sila. Hindi nagtagal ay nagpakasal na sila. Dumating sina Gumuyo at Wei Haodong, sina Yaoyuan at si Yilin, dumating din si Baibin na nooy ayaw dumalo. Lahat sila ay dumating para sa kanilang kasal. Nagtatapos dito ang pelikula. Salamat sa inyong pagsubaybay.